Nang bumalik si Jillian sa katinuan, ay nasa loob na siya ng kotse ng binata. Mabilis siyang bumaba sa kotse. Subalit nagtaka siya kung bakit hindi niya maigalaw ng maayos ang isa niyang kamay. Bumaba ang kanyang paningin at ganoon na lang ang kanyang pagkagulat nang makita na nakaposes na ang dalawang kamay nila ng binata. Umangat siya ng tingin upang makita ang madilim na anyo nito habang nakatingin sa kanya. "Anong ibig sabihin nito, Miko? Pakawalan mo ko!" Singhal niya sa binata. Hindi niya kayang basahin ang tumatakbo sa isipan nito. "My sweet angel, susunod kapag tumakas ka. Siguraduhin mo lang na hindi kita mahuhuli na may kausap na ibang lalaki dahil hindi mo magugustuhan ang magiging parusa ko sa'yo. Always remember, you are only mine." Matapos sabihin niyo ay agad nang inapakan ni Miko ang gas pedal ng kanyang kotse at nagmaneho na pabalik sa kanyang kumpanya. Samantala sa loob ng Valdalion Conference Room, iba't ibang ekspresyon na ang makikita ni James sa mukha ng mga board members at directors dahil hindi pa nag-uumpisa ang urgent meeting nila. Paano? Halos 1 oras na ang nakalipas. Hindi pa rin dumarating ang CEO ng kumpanya. Kanina pa siya nagmamasid sa mga ito at halos pumantay na ang uso ng mga ito sa kanilang noo dahil sa pagkabagot. Bilang Vice President ng Valdalion International Corporation, ngayon pa lang niya naranasan na malitang kanilang presidente sa ganitong urgent meetings. "Mr. Vice President, madutuloy pa ba ang meeting? Mukhang hindi nasisipot si Mr. President." Nakamot ni James ang ulo niya dahil hindi niya alam kung anong isasagot kay Mr. Franco, isa sa mga shareholders ng kumpanya. Kahit siya'y nagtataka din sa kanyang boss dahil simula ng pamahalaan nito ang kumpanya, ay hindi pa ito nalit sa mga ganitong mahalagang pagpupulong. Kanina ay nag-text pa ito sa kanya na malapit na siya, subalit hanggang ngayon ay wala pa rin ito. "Mr. Vice President, tawagan mo na lamang ang presidente na i-cancel ang meeting dahil marami pa kaming mahalagang bagay na dapat tapusin. Inuubos niya ang oras namin sa paghihintay sa kanya." Kakatapos lang sabihin niya ni Mr. Murphy nang bumukas ang pinto ng conference room at iniluwa ang madilim na anyo ni Miko Valdalion. Napalitan ng pagkagulat at takot ang mababakas sa mukha ng mga naroon sa conference room nang makita nila ang galit na mukha ng batang presidente. Halatang hindi maganda ang timpla ng mood nito. Lalong napaawang ang labi nilang lahat nang makitang may kasama itong babae at kapwa pinag-isa na nakaposes ang kamay nilang dalawa. Hindi naman yata nasiraan ng bait ang batang boss nila, di ba? Kahit si James ay ganun din ang tanong sa kanyang isipan. Kilala niya ang batang presidente. Kahit kailan, hindi pa ito nagkaroon ng interes sa babae. Nakaramdam ng kaba si James. Dati niyang boss ang ama nito na si Mike at talagang magkatulad sila ng pag-uugali ng kanyang ama. Katulad din kaya ito ng kanyang ama na napaka-possessive kapag na-inlove sa isang babae? Panay ang pilig ng ulo ni James sa mga hindi magandang pangitain na tumatakbo ngayon sa kanyang isipan. Napabalik siya sa tamang wisyo nang marinig ang galit na boses ng binata habang nalilisik ang mga mata na nakatingin kay Mr. Murphy na naabutan niyang nagrereklamo kanina. Nakaupo na ngayon si Miko sa upuan na nakalaan lamang para sa CEO ng kumpanya. At agad naman na pinaupo ang mga bodyguards nito, ang babaeng kasama niya sa tabi niya. "And who do you think you are to order me to cancel the meeting?" "I'm sorry, Mr. President, but if you have more pressing matters to attend to, you may wish to cancel this meeting." Huli na nang ma-realize ng lahat ang naging sagot ni Mr. Murphy sa batang presidente. Batid nilang hindi pa nito alam kung paano magalit ang binata dahil bagong pasok pa lang ito bilang shareholders ng Valdalion Corp. Wala silang magawa dahil kasalanan naman ito. Kabago-bago pa lang sa kumpanya ay nagmamayabang na. Pumikit na lamang silang lahat at hinintay ang magiging hatol sa kanya ng CEO ng kumpanya. "James, what percent of Mr. Murphy's shares in the company?" Halata ang pagtitimpi sa boses ni Miko. "The current value of his stock is 20%, Mr. President." Magalang na sagot ni James, habang panay pa rin ang sulyap sa katabi nitong dalaga. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nagka-interes na sa babae ang boss niya. "Buy 3 times the amount of his shares." Mariin itong sagot kay James, na kinagulat ng lahat ng mga nakarinig. Galit na tumayo si Mr. Murphy at hinampas ang mahabang mesa. "I'm not giving up my shares in the company. I'll have to end up dead before you can acquire it from me." Parang yun lang hinihintay na marinig ni Miko mula kay Mr. Murphy at agad niyang sinenyasan ng mga bodyguards niya na nakatayo lang sa bawat sulok ng conference room.
Hayaan niyo siyang mawala sa mundo ng mabilis as he wishes. Mabilis namang sinunod ng mga bodyguards ang order ng kanilang boss. Prusahan nilang hinatak si Mr. Murphy mula sa kanyang upuan at tinutukan ng armas dahilan upang masindak ito at hindi maipinta ang muka. Kung kanina'y ang tapang ng anyo nito, ngunit ngayon, gumapang pa ito upang lumuhod lang sa harapan ni Miko para huwag siyang patayin. Mr. President, patawarin niyo po ko. Ibibigay ko ang gusto mo. Ibibenta ko ang 20 shares na share ko sa kumpanya. Huwag niyo lamang po akong tapusin. Humihikbi na pagmamakaawa ni Mr. Murphy habang nakaluhod sa harap ni Miko. Pinalingan ni Miko ang dalagang katabi niya at nakita niyang napapikit ito sa sobrang kaba sa maaring ipapagawa niya sa mga tauhan niya. Maramdaman niyang pinagdaob ang kamay nilang dalawa na nakaposas upang hindi ito kabahan. Napatigil naman bigla si Jillian habang nagdarasal nang maramdaman niyang minamasahe ng binata ang kamay niya. Bigla naman siyang nakaramdam ng kakaibang kuryente na bumabalot sa loob ng kanyang katawan. Mabilis niyang hinila ang kanyang kamay mula sa pagka-holding hands nila ng binata. Ngunit mas mabilis pa ito sa kanya dahil mas lalo nitong hinigpitan ang pag-iisa ng kamay nila. Umangat siya ng tingin upang tignan ang binata. Ngunit nakatuon ang mga mata nito sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Ganito ba talaga ka-ruthless at walang puso ang lalaking to na nasa tabi niya? James, give him the documents he needs to sign. Agad namang kinuha ni James sa mga dokumento na kailangan pirmahan ni Mr. Murphy. Patunay na binibenta nito ang kanyang shares sa kumpanya. Walang magawa ang 38 na si Mr. Murphy, kundi ang pumirma sa kontrata na nagsasaad na wala na siyang shares sa Valderlan Corporation. Before we get started, I'd like to ask, of everyone here today, are there any of you who wish to sell your shares as well? Hindi nakaligtas sa mga mata ni Jillian ang bakas ng sobrang takot sa mukha ng mga shareholders. Agad namang sinimula ni Miko ang meeting nang makita na nakafocus na ang atensyon ng lahat sa kanya. Matalim niyang tinapunan ng tingin si Mr. Clayton na siyang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng emergency meeting. Kanina pa niya ito napapansin na namumutla at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mr. Clayton, tawag niya sa 50 anyos na matanda. Totoo bang binenta mo ang shares mo sa Villarosa Airlines? Umangat ng tingin ng matanda at parang naiiyak na hindi mapaliwanag. Mr. President, maniwala kayo. Wala talaga akong balak na ibenta sa kanila ang shares ko. Kaya lang po ay hawak nila ang pamilya ko. Tatapusin nila ang pamilya ko kung hindi ako papayag. At sa tingin mo'y hindi kita tatapusin ngayon? Ilan ang shares mo sa kumpanya ko? 30%, Mr. President. At naubos mo lahat yon na ibenta sa Villarosa Airlines? Galit niyang tanong sa matanda. Kapag kasi nangyari yon, ay mas madali sa kanyang kalaban na pasukin ang kanyang kumpanya. Ngunit ang kasunod na sagot ng matanda ang tuluyang nagpaakyat ng dugo sa kanyang ulo. Hindi lang naman ako, Mr. President. Kahit si Mr. Murphy, ibinenta niya rin ang 20 shares niya doon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan niya. Basta ang sa akin, totoo ang sinasabi ko na hawak nila ang pamilya ko. Umiiyak na paliwanag ng matanda. Halatang nagsasabi ito ng totoo. Mr. President. Galit na ang anyo ni Miko na binalingan ng nagbabagang tingin si Mr. Murphy habang nakaluhod pa rin ito sa kanyang harapan. Hindi na niya ito pinatapos pa sa pagsasalita. Sa sobrang galit niya, agad niya itong tinadyakan dahilan upang tumilapon ito sa sulok ng conference room. Nasindak si Jillian sa ginawa ng binata. Nakita niya kung paano indahin ni Mr. Murphy ang sakit na kanyang nararamdaman dahil sa pagtama ng ulo nito sa wall. Loko ka! Ang lakas ng loob mo! Pumirma ka pa sa kontrata na yan. Yun pala, wala nang bisa yun dahil binenta mo na ang shares mo. Mr. President, patawarin mo ko. Pinangakuan kasi ako ni Mr. Villarosa na bibigay pa rin niya sa akin ng 10% ng profit shares kahit na naibenta ko na sa kanya ang lahat ng shares ko. Bobo mo! Singhal ni Miko kay Mr. Murphy. Gustong-gusto niya na talaga itong patayin. Kung hindi ka ba naman hangal, bakit mo binenta ang 20% sa share mo na mayroong kita na bilyon-bilyon taon-taon at magtitiis ka sa 10% profit shares lang na milyon lang? Kumukulo talaga ang dugo niya sa pagmumukha ni Mr. Murphy. May dahilan na ang kalaban niya na pusukin ang kanyang kumpanya dahil 50% shares na lang ang mayroon ito. Nang makitang sasagot pa sana si Mr. Murphy, agad niyang hinablot ang armas na kamay ng bodyguard niya at pinaputok iyon sa ulo ni Mr. Murphy. Tulala ang lahat habang nakatingin sa ulo ni Mr. Murphy.
Hindi sila makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Nanginginig ang kalamnan nilang lahat sa sobrang takot. Ngayon pa lang nila nasaksihan kung gaano kahalimaw ang batang presidente ng Valdalion International Corporation. Agad na niyakap ni Miko ang nanginginig na katawan ni Jillian dahil sa sobrang gulat nito. Alam niyang hindi pa sanay ang dalaga na makita kung paano siya tumapos ng buhay sa harapan niya. "Sorry, my sweet angel." Sinelyuhan niya ng isang mainit na halik ang labi ng dalaga upang ito'y kumalma. Wala siyang pakialam sa mga taong nandoon sa loob ng conference room. Kailangan niya rin ang labi ng dalaga upang humupa din ang galit niya. Samantalang si James ay napalunok na lang ng kanyang laway dahil sa inakto ng kanyang batang boss. Mas malupit pa ito kaysa sa kanyang dating boss na ama nito. At nakikita na niya kung sino lang may kayang magpahupa ng galit nito. Ang babaeng kahalikan nito ngayon. Nasa ganoon silang sistema nang biglang bumukas ang pintuan ng conference room at niluwa niyon ang katawan ng lalaking kinatatakutan din ng lahat. Ang katapat ni Miko Valdalion sa pagiging halimaw pagdating sa negosyo. "Bravo, Mr. Valdalion. Akala ko'y masasurprise kita sa planong ginawa ko. Hindi ko akalain na mas maunahan mo pa pala ako. Tignan mo nga naman, nakuha ko nga ang 50 shares ng kumpanya mo. Hawak mo naman ng 100% ang buhay ng fiancé ko." Sinabayan pa nito ng malutong na halakhak habang matalim na nakatingin sa kanilang dalawa ni Jillian na ngayon lang naghiwalay sa paghahalikan. Hindi makapagsalita si Jillian dahil sa biglaang pagpasok ni Neil Villarosa, ang 3 taon niyang boyfriend na tanging nagmamay-ari lamang ng kanyang puso. Nanilim bigla ang anyo ni Miko matapos marinig ang sinabi ng karibal niya sa negosyo at ngayon ay parang magiging karibal din niya sa puso ng babaeng ito. Nang maramdaman niyang gustong tumayo ng dalaga upang lapitan si Neil, mahigpit niya ang pinag-isa muli ang kanilang mga kamay upang mapigilan ito. Well, Mr. Valdalion, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nga pala, thank you. Dahil mas pinadali mo ang usapan namin ni Mr. Murphy. Hindi na ako mamomroblema dahil masusolo ko na ang 20% ng shares niya. Ha ha ha. Nakuyom ni Miko ang kanyang kamao. Agad niyang tinutukan ng armas si Neil na siya namang kinataranta ni Jillian. Agad na umalerto ang mga kasamang bodyguard ni Neil upang tutukan din ng armas ang batang presidente. Hindi naman papatalo ang bodyguard ni Miko dahil nakatutok din ang mga armas nito sa bawat ulo ng mga tauhan ni Neil. Puno ng tensyon ang loob ng conference room. Lahat ng mga shareholders ay takot nang gumalaw dahil sa mainit na labanan sa gitna ng dalawang binata. "Out!" Singhal ni Miko kay Neil, ngunit ngumiti lamang ito ng nakakaloko habang panay ang sulyap sa dalaga. "Oh, hindi pwede yan, Mr. Valdalion. Dala ko ang dokumento na nagpapatunay na isa na rin ako sa nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Masyado ka kasing nahumaling sa ganda ng fiancé ko, kaya hindi mo namalayan na mayroon ang ahas na nakapasok sa loob ng kumpanya mo. Isa lang ang gusto kong mangyari. Parehas tayo ng 50% share ngayon sa kumpanya. Kaya tama lang na pagbobotohan ulit ng board kung sino ang magiging CEO. Neil, bakit mo ba ito ginagawa? May sarili ka ring kumpanya. Lalo mo lang ginagawang komplikado ang lahat. Tumahimik ka, Jillian, dahil hindi mo alam ang malalim na dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Out! Lumabas ka kung ayaw mong pasabugin ko ang bungo nitong fiancé mo." Tumigil sa pagsasagutan ng dalawa matapos marinig ang sigaw ni Miko. Nasindak din ang lahat ng makita na tinutukan ng armas ni Miko ang ulo ni Jillian na kanina lang ay kahalikan pa niya. Kahit si James ay hindi mabasa kung anong tumatakbo sa isipan ng binata. Kaya ba niya talagang paputukan ng dalaga? Naramdaman ni Miko na mas nanginginig na ngayon ang katawan ng dalaga dahil sa ginagawa niya. Ramdam din niya ang hapdi ng palad niya dahil sa pagbaon ng kuko ng dalaga. Alam niyang naghalo na ang galit, puot at takot nito sa kanya mula pa kanina. Ngunit gusto lamang ni Miko na malaman kung gaano kahalaga para kay nilang babaeng to. Nang makitang walang reaksyon si Neil at hindi man lang ito natakot sa ginawa niya, doon niya nakumpirma na walang halaga sa lalaki ang dalaga. Tumayo siya at mabilis din ang kanyang kilos na tinutukan ng armas si Neil. Nang makita ito ng dalaga, mabilis pa sa 4:00 na. Hinablot din ito ang armas sa isa sa mga bodyguard at tinutok sa kanya. "Sige, ituloy mo. Magkamatayan tayo dito." Nanginginig na sigaw ni Jillian habang nakatutok ang hawak na baril kay Miko. Hindi alam ng binata kung anong mararamdaman niya sa mga oras na yon. Ayaw niya ang pakiramdam
na parang may humihiwa sa loob ng kanyang puso. Ang sobrang sakit na hindi niya kayang ipaliwanag. Nasasaktan siya sa katotohanan na kayang mamatay at pumatay ni Jillian para lamang sa lalaking mahal niya. At si Neil yun. Nakita mo na Mr. Valdalion? Ganyan ako kamahal na Jillian. Handa siyang pumatay para sa akin. Utang na loob, Neil. Umalis ka na. Singhal na Jillian sa lalaki. Dahil ayaw na niyang dumating sa punto na mahalata ni Miko na hindi rin niya kayang patayin ito. Parang may pumipigil sa kanyang puso na hindi magawa na sakta ng binata. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil hindi na rin niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Binalingan siya ni Miko at kapwa nag-uusap ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung bakit waring nakikita niya sa mga mata ng binata na nasasaktan ito dahil sa ginawa niya. Okay, sweetheart. Para sa iyo aalis ako. Ngunit sa isang kondisyon. Kailangan mong sumama sa akin. Dalhin mo ang 50% share mo. Wala akong pakialam. She's mine. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo siya makukuha sa akin. Galit na sigaw ni Miko kay Neil at sabay hatak kay Jillian upang itago sa likuran niya. Jillian, come on. Sumama ka sa akin. Ngunit bago pa man makahuma ang dalaga, ay agad na siyang binuhat ni Miko palabas ng pintuan ng conference room. Mabilis namang sumunod si Neil sa kanila, ngunit nakakailang hakbang pa lamang ito na pinaputukan na ito ni Noah sa paa. Hindi naman makapalag ang mga tauhan ni Neil dahil hawak na sila ngayon ng mga tauhan ni Miko. Walang panama si Neil Jake dahil kaunti lamang ang dala niyang bodyguard at nasa teritoryo siya ng Valdalion Empire. Sinundan na lamang niya ng babagang tingin ng dalawa habang unti-unti ang mga itong nawawala sa kanyang paningin. Samantalang nag-hysterical si Jillian habang pinapasok siya ni Miko sa loob ng kotse. Huwag mo ulit akong tatakasan kung ayaw mong patayin ko ang boyfriend mo sa isang pitik lang ng daliri ko. Baliw! Galit na singhal na Jillian sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Tinanggal niya ang poses nilang dalawa bago umikot sa driver's seat. Pagkatapos niyang makaupo, binalingan niya ang dalaga. Bumaba ang kanyang tingin sa ibabang labi nito na siyang may kakayahan na tunawin ang nagyayalong puso niya. Do you want to go back to him? You're dreaming. I'll take you as my wife so no other man can have you because you're mine forever. Napaawang ang labi ni Jillian dahil sa sinabi ng binata. Kinakabahan siya sa tumatakbo sa isipan nito. Nakahanda na ba siyang maging asawa ng halimaw na to? Hindi maintindihan ni Jillian ang kanyang nararamdaman ngayong dumaan sila sa City Hall of Justice. Nilagyan muli ni Miko ng poses ang kamay nilang dalawa upang masigurong hindi na siya makakatakas pa. Sobra na ang kabang nararamdaman niya habang papalapit sila sa opisina ng judge na siyang magkakasal sa kanila. Hawak ngayon ng mga tauhan ko ang buhay ng boyfriend mo, kaya wag mo na akong pahirapan pa. Madiin na bulong ni Miko sa tenga ni Jillian nang makita niyang tumigil ang dalaga sa paglalakad. Ilang hakbang na lang at papasok na sila sa opisina ng kilala niyang judge. Tumutulo ang luha ni Jillian na tumingin sa binata. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, Miko? Hawak mo na ang buhay ko. Bakit mo pa kailangan na pakasalan ako? Walang pagmamahal na namamagitan sa ating dalawa. Ramdam na ramdam ni Miko ang pagsaksak ng mahabang patalim sa puso niya dahil sa sinabi ni Jillian. Oo, tama ang dalaga. Walang pagmamahal na namagitan sa kanilang dalawa. Kahit siya'y naiinis na rin sa kanyang sarili kung bakit niya ito ginagawa. Nasasaktan siya dahil hindi niya magawang pasukin ang puso ng dalaga dahil tanging si Neil lang nagmamay-ari ng puso nito. And it was so hard for him to make this woman realize that she was the only one who made him feel that way. Gayunpaman, hindi pwedeng mapunta ang dalaga sa hayop na lalaki na yun. I told you, you are only mine, and from this day on, you will be mine forever. Miko, hindi kita mahal. Si Neil ang mahal ko. Sigaw ng dalaga sa kanya, dahilan upang lalong madurog ang puso niya. Gusto nang lumabas ng luha niya, ngunit pilit niyang pinigilan iyon upang iparamdam sa dalaga na bato pa rin ang puso niya. I know. Why do you think I do this? Do you think I love you? You're just a tool for my revenge. Namumula ang mga mata ni Miko habang sinasabi niya iyon sa dalaga. Subalit sa bawat kadagang binibigkas ng mga labi niya, ay parang patalim din iyon na biglang bumaon sa puso niya. Nanilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga luha ng dalaga na alam niyang hindi para sa kanya, kundi para kay Neil.
Parang pinagsakluban naman ng langit si Jillian matapos marinig ang sinabi ng binata. Alam niya na bato ang puso nito para sa kanya. At kahit anong gawin niya, kailanman ay hindi nalalambot ang puso nito. She's just a plaything to him at hindi siya nito pakakawalan hanggat hindi ito nagsawa sa kanya. Pagkatapos ng kalahating oras, sabay silang lumabas ng City Hall of Justice. Hawak ni Miko ang kontrata ng kanilang kasal at kapwa nila suot ang singsing na palatandaan ng kanilang pag-iisang dibdib. Pag-iisang dibdib nga bang matatawag kung wala namang pagmamahal na namagitan sa kanila? Kahit ano pa yun, walang pakialam si Miko. Ang mahalaga lang sa kanya, habang buhay na niyang pagmamayari si Jillian. Hindi na siya naglagay pa ng posa sa kanilang kamay. Nahalata niyang galit ito sa kanya dahil simula pa kanina, wala nang gana ang asawa niya na kausapin siya. Malapit na sila sa kotse nang sinalubong sila ng mag-amang Mayor Lucas at ng kapatid nitong si Gemma. Madilim ang anyo ni Miko na tinanong si Mayor Lucas. What are you doing here? Boss Miko, nandito ako upang sana ipakiusapan ka. Itong anak ko na lang na si Gemma ang ipapalit ko kay Jillian. Sigurado akong... No! Agad niya nasabi rito. Ayaw niyang palitan ito ang asawa niya. Didn't I tell you not to show me anymore? Umalis na kayo bago pa magdilim ang paningin ko. Miko, babe, gusto lang naman ni Daddy na ako na lang ang gawin mong pambayad. Dahil ako naman talaga ang may kasalanan. Naaawa lang kasi ako sa kapatid ko. Siya ang nagbabayad ng kasalanan na ako naman talaga ang may gawa. Humihikbi na wika ni Gemma. Sinadya pa talaga nito na lumabas ang kanyang mga luha upang maging totoo ang pag-acting niya. Palihim nitong binaba ang off-shoulder crop top na suot upang lalong lumabas ang kalahating umbok ng kanyang dibdib na siyang kinasuka ni Miko. Palihim na lang na napaismed si Jillian nang makita ang pag-arte ng kanyang kapatid. Sanay na siya rito dahil lagi naman talaga nitong ginagawa iyon. Kahit ito na ang may kasalanan, siya pa rin ang pinapagalitan dahil nga magaling itong umarte. Tambak na ang award nito sa kanilang bahay dahil sa galing nitong artista. Tinodo na ni Gemma ang kanyang pag-iyak upang maniwala si Miko sa kanya. Subalit hindi nila inaasahan ang naging sagot ng lalaki sa kanila. It's too late. Now, get away from my wife or I'll throw you in jail. Galit na wika nito bago muling hinawakan ng kamay ni Jillian at maingat na pinapasok ito sa loob ng kanyang kotse. Kahit si Mayor Lucas ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Ang dating kinatatakutan ng lahat, ngayon siya pa ang kusang nagbukas ng kotse para sa kanyang anak. At ang malupit pa, naging mag-asawa na pala ang dalawa. Hindi niya alam kung anong pinakain ng anak niya sa lalaking yun. Bakit naging malambot ang puso nito sa kanya? Napabalik siya sa kanyang tamang pag-iisip nang marinig niya ang sigaw ni Gemma. Nakita mo na ginawa ng haliparot na babaeng yun, Daddy. Nakakainis talaga. Makikita niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha si Miko. Akin lang siya. Papatayin ko ang babaeng yun. Gemma, tumigil ka na. Asawa na niya si Boss Miko, kaya wala na tayong magagawa pa dun. Saway ni Mayor Lucas sa kanyang anak, na ngayon ay parang papatay na ng tao ang pagmumukha. No, hindi ako papayag na matatalo ako ng babaeng yun. Tatapusin ko siya. Galit na sagot ni Gemma sa ama habang pabalik sa kanyang kotse. Hindi nagtagal huminto ang sasakyan sa harapan ng bagong mansyon na sadyang pinagawa ni Miko para sa kanilang dalawa. Sunod-sunod na ring pumarada ang sasakyan ng kanyang mga tauhan at agad ng manman sa buong paligid. Ilan na ba ang mansyon na mayroon sila dito sa Pilipinas? Maliban sa mga mansyon na binili ng mga yumaong magulang, mas pinili ni Miko na bumili rin ng sarili niyang mansyon upang dito sila bubuo ng masayang alaala ng kanyang asawa. Masayang alaala nga bang mabubuo nila sa mansyon na to? O baka naman magkakasakitan lang silang dalawa dahil simulat sa pool, wala silang ibang ginawa kundi saktan ng isa't isa. Ngunit gagawin niya ang lahat, makuha lamang niya ang puso ng kanyang asawa. Hindi sapat sa kanya, nakatawan lamang nito ang makukuha niya. Gusto niya ipati ang puso nito. Walang ibang nagmamay-ari kundi siya lang. Pagbaba mismo ng kotse ay hinawakan niya ang kamay ng asawa at dinala ito sa magiging silid nila. Tahimik na pinagmasdan ni Jillian ang lawak at gara ng buong silid ng master's bedroom. Naka-customize sa royal bed ang kama na halatang nanggaling pa sa ibang bansa dahil sa kalidad ng disenyo ng headboard nito. Nakala mo'y isang hari at reyna ang hihiga. Malawak ang dressing room na may malaking salamin
at may kasama na itong nakahanger na iba't ibang klase ng damit. Mula sa kanilang pantulog, panlakad, at kahit pa kanilang pang-swimming. Halatang mahilig ang asawa niya. Teka, tanggap na ba niyang may asawa na siya? Muling lumukot ang kanyang mukha dahil sa kanyang naisip. Itunoon na lang niya ang atensyon sa mga magagandang tanawin sa labas ng kanyang silid. Naka-lacquered glass wall ang interior design ng kanilang silid. Kaya agad niyang nakikita ang magandang view ng dagat sa labas. Napapansin niya na mahilig ang lalaking yon tumira sa mga malalapit sa dagat. Angkop talaga ito para sa mag-asawa na may balak na dito mag-honeymoon. Wait, honeymoon? Nasa ganoon siyang sistema nang maramdaman niyang may biglang yumakap sa likuran niya. Nanayo ang kanyang balahibo nang dumampi ang halik nito sa kanyang lieg. Pakiramdam niya ay tuluyan na namang binalot ng kakaibang init ang loob ng kanyang katawan. Kapag ganito na ang kanyang nararamdaman, siguradong makakalimutan na naman niya kung ano siya sa buhay ng kanyang asawa. My sweet angel, did you know I want to hurt you? But every time I try, I only end up hurting myself. Garalgal ang boses ni Miko habang sinasabi yon sa asawa. Nakabaon pa rin ang mukha nito sa leeg ni Jillian hanggang sa nararamdaman niya na parang nabasa na ang leeg niya sa mga luha nito. Umiiyak ba siya? Tanong ni Jillian sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng awa dito. Gusto niyang yakapin ito, ngunit nadadaig siya ng kanyang galit. Ayaw niyang tanggapin na kaya siya pinakasalan para lamang makapaghiganti kay Neil. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang hidwaan nila sa isa't isa. Ngunit nasasaktan siya sa tuwing iniisip niya na naging kasangkapan lamang siya ng dalawa para sa mga pansariling dahilan nito. Muli na namang nanayo ang balahibo niya. Nang maramdaman niya, gumagapang ang mga halik ni Miko mula sa likuran ng kanyang tenga, pababa sa leeg niya, hanggang sa namalayan na lang niyang nakaharap na siya sa asawa. Malamlam ang mga mata nito habang nakatitig sa kanyang mga labi. Dahilan upang muli na naman siyang kabahan. Masuyo nitong tinawid ang pagitan ng labi nila at muli na naman siyang nadadarang sa lambot at init ng paraan ng paghalik ni Miko sa kanya. Kinuha nito ang dalawang kamay niya at pinayakap ito sa likod ng batok nito. Samantala ang mga kamay nito naman ay nakayakap sa kanyang baywang. Mas lalo siyang nadarang na mahigpit siya nitong niyakap at mas diniin pa ang paglapat ng katawan nila. Naramdaman naman ito ni Miko, kaya binuhat niya ang dalaga at maingat na pinahiga sa kanilang kama.